Noong 2007, habang pinapasyal ni Michael Townsend ang isang babaeng kaibigan sa kanyang kondominium, ay tatlong lalaking naka-uniforme ang bigla na lang pumasok at agad siyang pinusasan na walang paliwanag. Pero ito ay hindi mga pulis, kundi mga gwardya ng mall. Bakit kaya nila ito ginawa? Yan ay dahil 4 na taong nanirahan si Michael at gumawa pa ng kondominium sa loob ng mall na kanilang binabantayan. Paano ito nagawa ni Michael? Paano niya naitayo ang kondo sa loob ng mall na hindi man lang nadidetect ng mga gwardya at staff? Mr. Goodbye! Ang pagbumall ay isang gawain na mahilig nating gawing mga Pinoy. Sa mall kasi ay masarap mamasyal dahil malamig, may libreng wifi, maraming makakainan, pwedeng manood ng sine at pwedeng mag-date-date na rin. Kaya naman 2 sa top 10 sa pinakamalaking mall sa mundo ay makikita dito sa Pilipinas. Pero kadalasan, ang nakikita natin sa loob ng mall ay ang panglabas na itsura lamang nito. Dahil sa likod ng mga nagagandahang shops ay mga hallways at mga daanan na mga empleyado lamang at mga maintenance ng mall ang nakaka-access. At kadalasan ay walang nababakante sa mga espasyong ito dahil bawat square meter ng mall ay isang napakamahal na real estate na dapat mapapakinabangan. Kaya magugulat kayo paano nagawang magtayo ng sarili niyang kondominium itong si Michael Townsend sa isang sikat na Providence Place Mall sa Rhode Island sa Amerika. Taong 1997, nung nag-umpisang itayo ang mall na ito na may 100,000 square meters at aabot sa 160 shops sa halagang $500 million. Ang lokasyon ng mall na ito ay nasa tabi ng isang ilog at tulay na araw-araw pinagjajagingan ng local artist na si Michael Townsend. At isang araw nga habang nagjajogging itong si Michael at napadaan siya sa gilid na tinatayong mall na ito, ay may napansin siyang gitla sa bandang gilid ng mall na tila walang sense at walang silbi pag inanalyze ng isang artist na tulad niya. Agad niya itong inusisa at nakita niya sa papasok na bahagi ng gitla ay isang area na bakante lang at walang construction na nangyayari. Ang area ay alanganin ng hugis at lokasyon para maging retail store at masyado namang maliit para maging parking area. Tila ito ba ay isang design accident lang na hindi maiwasang mabakante dahil sa hugis ng mall na nakatabi sa ilog at tulay? Pagkatapos niya itong mausisa, ay itinuloy na rin ni Michael ang kanyang pagja-jogging at kinalimutan na lang ang nakita. Dahil sa tagumpay ng mall na ito, ay nagsunuran ng iba pang developers at nagsipagtayuan ng mga retail areas sa lugar ni Michael. Binili ng mga developers ang mga lumang gusali sa Providence area at kinonvert nila itong mall o kaya parking lot. Ang isa sa mga napagplanuhang lugar na gigibain ay ang lumang Mill District na halos di na ginagamit ang karamihan sa mga lumang gusali dito. Ngunit sa kasamaang palad ay dito nakatira si Michael Townsend. Siya at ang mga kasamahan niyang artist ay may nirerentahang warehouse para sa kanilang mga artwork at doon na rin sila nakatira. Tinawag nila itong Fort Thunder. Nabigla si Michael sa desisyong ito. At sa 2 taon, sumasali siya sa mga welga kasama ang iba pang mga residente para hindi lang matuloy ang pagiba sa lumang Mill District. Bukod kasi sa dito siya nakatira, ay historic din ang Mill District na ito, kaya gusto nilang i-preserve. Ngunit sila ay nabigo. Sa isang iglap noong 2003, ang warehouse na nirerentahan ni Michael o ang Fort Thunder ay naging parking lot at ang ibang bahagi ng Mill District ay natayuan ng mall. Kung ang ibang tao ay mawawala ng pag-asa, ay lalong na-inspire itong si Michael na ipaglaban ang kanilang karapatan kontra sa mga malalaking kumpanya na naninira ng mga lumang buildings para lang makagawa ng mall. Kinausap niya ang mga kaibigan niyang artist na gumawa ng isang social project para ma-highlight ang gawaing ito ng mga korporasyon at ang epekto ng retail development sa kanilang komunidad. At pagkatapos ng ilang beses na pagpupulong, ay naisip niya at 7 pang kaibigang artist na tumira ng 1 linggo sa loob ng pinakasikat na mall sa kanilang lugar nang hindi nalalaman ng mga staff ng mall at hindi umaalis sa loob. At balak nila itong i-document. At ito nga ay walang iba kundi ang Providence Place Mall.
Pinangalanan nila ang proyektong ito na Traumerkind. Isang salitang German ang ibig sabihin ay Children of the Ruins. Para magawa nila ito, ay kailangan nila ng isang lugar sa loob ng mall na hindi nakikita ng security team at staff ng mall. So, sigurado silang hindi na pwede ang mga bakanting shop sa mall dahil maya-maya itong ini-inspect. Hindi rin pwede ang mga kahit anong section ng parking lot dahil lagi itong may tao. Sa puntong ito, ay bigla na lang niyang naalala ang alanganing gitla sa gilid ng mall na nakita niya 4 years ago nung ito ay tinatayo pa lamang. Kaya agad niya itong pinuntahan para alamin kung andoon pa at di nga siya nabigo dahil hindi man lang ito tinakpan ng mga developers ng mall. Kahit ito ay sobrang dilim, inakyat niya ang unang palapag sa bakanting area nito at namangha siya na puro mga lumang construction materials lamang ang nakatambak doon. Ang maliit na gap sa entrance nito ay tamang-tama lang na hindi mahalata ng mga gwardya na rumoronda ng regular sa paligid ng mall. Sa tansya ni Michael ay umaabot din sa 70 square meters ang laki ng kwarto. Agad itong pinakita ni Michael sa kanyang mga kaibigang artist at lahat sila ay natuwa. Ngunit dahil sa ganda ng nadiskubre nilang lokasyon ay bigla silang napaisip. Imbis na 1 linggo lang, bakit hindi na lang nila gawing private condo ang naturang lugar at tumira dito ng mas matagal? Kaya gamit ang mga backpack at balde ay dahan-dahan nilang hinakot lahat ng basura sa loob ng kwartong yun nang hindi man lang na-detect ng mall security. Ginawa nila ito araw at gabi sa mga alanganing oras. Dahan-dahan din silang nagpasok ng mga bote ng tubig, mga dilatang pagkain, mga kable ng kuryente, mga tools at mga kubyertos para makakain at mga gamit na rin para magawa nila at umpisahan ang balak nilang permanenteng pagtira dito. Tinakpan din nila ang pinaka-entrance nito para lalong di mahalata na may mga taong nakatira sa loob. Pininturahan nila ito ng magmukhang utility door para walang magbubukas kaya lalong hindi na ito talaga halata. Kumonekta sila sa mga nakausling kable ng kuryente sa mall. Kaya naman nagkaroon sila dito ng mga ilaw, lumang TV, PlayStation at maliit na ref. Dahan-dahan ay nagbumuka na talaga itong ganap na kondo na nasa isang prime location at ang pinaka-the best sa lahat, ito ay libre. Ang tanging problema na lang nila ay ang tubig na panligo. Pero nakahanap din sila ng access sa banyo ng sinihan at sa tuwing may last full show sa gabi, ay casual lang din silang nakikigamit dito na parang mga regular na tao na nanonood ng sine. Dahan-dahan din nila itong napupuno ng mga gamit na binili lang nila sa loob ng mall. Nakapag-assemble rin sila ng sofa at cabinet na pinaglalagyan nila ng mga baso at plato. Pero hindi ito ganun kadali. Yan ay dahil kailangan pa nilang umakyat sa isang mataas na hagdanan para mabitbit lang ang bawat parte ng furniture tungo sa kwarto na pinagbabahayan nila. Makikita ito sa aktual na video na kinuhanan pa ni Michael habang ginagawa ang pagdadala ng mga parte ng sofa sa taas ng hagdanan. Sa makatwid ay hindi rin biro ang pinagdaanan nila para magkaroon ng sofa at aparador sa taas. Pero paano nila ito nagawa na hindi nahalata? Tinatiming din nila ang paghahakot ng ibang gamit tuwing busy ang mall. Nagpapanggap sila na may mga dalang trolley na binili sa supermarket na nasa loob ng mall. Pero yung pala ay mga gamit nila sa ginagawang kondo. Nagbiblend lang sila sa mga tao na nasa mall tsaka nila pinupuslit ng isa-isa ang mga gamit. Ayon kay Michael, lahat daw ng gamit sa kanilang ginawang kondo sa mall ay naipuslit nila ng umaga na hindi man lang nahalata dahil sa strategy na ito. At para maprotektahan ang kanilang sekreto, nagkasundo sila na silang 8 lang at wala nang iba pang makakaalam sa sikretong ito. At mahigpit silang nagsumpaan na bawal magdala ng kahit kaibigan o kahit sinong tao. Kahit maingat sila sa kanilang sekreto, sa likod ng kanilang utak ay di rin magtatagal, kakatukin din sila ng mga gwardya ng mall at maaaring palayasin o ipakulong. Pero ang araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan, at ang buwan ay naging taon at walang ni isang gwardya na kumatok sa kanila. Nung umabot na ng 4 na taon silang nakatira doon, ay tila naging komportable na sila na hindi na sila mahuhuli pa sa kanilang sekretong kondo. Kaya nag-isip na silang i-upgrade ang kanilang condominium. Magdadala sila doon ng tangke ng tubig para makagawa ng banyo sa loob. At balak din nilang gumawa ng totoong kusina.
Maging ang paglalagay ng wood parquet sa sahig ay naisip na rin nilang gawin. Kung ikaw si Michael Townsend, ano pang improvement ang gagawin mo dito? Maglalagay ka ba ng billiards table o kaya pingpungan? Gagawin mo ba itong motel para may extra income? O maglalagay ka ng sabungan sa loob? Mukhang OA naman yung sabungan kasi maingay ang sigawan sa sultada. Pero ang hindi alam ni Michael at ang kanyang mga kaibigan ay bilang na ang araw nila sa paninirahan dito. Isang araw noong 2007, nagulat sila sa kanilang pag-uwi nang makitang sira na ang pinto ng kanilang secret condo. Nagkalat ang kanilang mga gamit at na-realize nilang missing ang iba nilang mga paintings at ang PlayStation. Agad silang natakot. Ngunit di naman sila pwedeng tumawag ng pulis dahil malamang sila ang aaristuhin nito. Nagdududa na sila na may iba pang nakakaalam sa kanilang sekreto. Kaya agad nagpatawag ng meeting si Michael. At silang 8 na magkakaibigan na nakatira doon ay nagkaliwanagan kung wala ba talaga silang pinagsabihang sino man sa kanilang sekreto. Napagkasunduan nilang baguhin ang kanilang strategy. At simula noon ay sa gabi na lang sila pumupunta sa kanilang secret condo para siguradong walang makakakita sa kanilang kahit sino. Pero para saan pa ang napakaastig na secret condominium na ito na nasa gitna ng mall kung di mo rin lang ito may ipagmamayabang sa mga kaibigan mo? At dito nga nagkamali si Michael Townsend. Isang araw ay may dumating siyang kaibigang painter na galing Hong Kong na si Jaffa. Matagal niya na itong kilala kaya malamang ay nagtiwala na rin si Michael sa kanya kaya naisipan niyang ipakita ang kanilang secret condo. At dito nga nilabag ni Michael yung kanilang napagkasunduang magkakaibigan na sa gabi lang papasok dito. Itinuloy ni Michael ang pagpapakita kay Jaffa ng tanghaling tapat sa kanilang sekreto. At gaya ng inaasahan ay na-impress nga ang dalaga sa pinakita ni Michael. Tumambay sila sandali sa loob at kinuwento ni Michael ang pangyayari kung bakit sila nagkaroon ng sikretong kondo sa loob ng mall. Ngunit nung papalabas na sana sila ay biglang may narinig si Michael. Mga tunog ng mga walkie-talkie na papalapit sa kanila. Pagkatapos ay biglang may sumipa sa pinto at 3 gwardya ng mall ang agad pumasok at pinusasan si Michael. Agad nilang tinurn over sa kapulisan si Michael, ngunit pinakawalan ang kasama niyang si Jaffa. Pagkatapos ay nagsampa ng kaso ang may-ari ng mall laban kay Michael. Paano at sino ang nakaalam ng sikreto ni na Michael? Yung pala ay may 2 bagong gwardya ang mall. At masipag itong rumoronda, maya-maya kaya naaktuhan silang pumasok sa loob ng kanilang secret condo. At ang mga gwardya ring ito ang kumuha sa ilan na mga paintings at PlayStation. Ilang linggo na pala sila nitong sinusubaybayan, ngunit dahil pumunta si Michael ng araw, ay saka sila naaktuhan at nahuli. Nung magumpisa na ang kaso sa korte at kinukwento na ng mga abogado ang buong pangyayari, ang judge na may hawak ng kaso ay sobrang bumilib kay Michael Townsend at sa lakas ng loob nito. Lalo na nung malaman ng judge kung paano na ipasok nila Michael ang mga mabibigat na gamit sa isang makitid na daanan at mataas na hagdanan, abay lalo itong bumilib sa kanila. Ayon sa kanya, walang nilabag na batas si Michael at ang kanyang mga kaibigan na maaaring ikakulong nito at hindi ito isang criminal act ayon sa batas ng Rhode Island. Kaya imbis na pagkakulong o malaking multa ang ipinataw niya kay Michael, hinatulan lang niya ito ng minor case ng misdemeanor at tuluyan niyang pinauwi. Ang nangyaring ito sa huwes, sabi ni Michael, ay maituturing niyang isang milagro. Sa tingin mo, tama ba ang ginawa ng judge na huwag ipakulong si Michael? Hindi kaya kamag-anak ni Michael ang judge na yon? O baka naman, type siya nito? Isipin mo, ginawang kondo ni Michael at ng kanyang mga kaibigan ang mall na libre ang kuryente, libre ang tubig sa loob ng 4 na taon. At ang pinakamatindi niyan ay nalusutan pa niya ang kaso sa korte nang walang kahit anong parusa. Abay talagang napakaswerte nga naman itong taong to. Ngunit hindi pa rin naman 100% nakaligtas si Michael. Pinatawag siya sa opisina ng abogado ng mall at binigyan siya nito ng mapa na may pulang linya sa perimeter. Ito pala ay persona non grata na hindi na kailanman makakaapak sa loob ng Providence Mall si Michael Townsend at ang kanyang mga kaibigan. Ini-issue lang daw ang papel na ito sa mga shoplifters at mga pasaway na nanggugulo sa mall. Malinaw na takot din ang management ng mall
na kapag pinapasok nilang muli si Michael at ang kanyang mga kaibigan ay baka makahanap na naman ito ng sikretong kwarto na kanilang titirhan. Kahit hanggang ngayon, 15 years pagkatapos mabuking ang secret condo ni Michael Townsend, ay hindi pa rin siya maaaring umapak sa loob ng mall na ito. Sa ngayon ay masayang ikinikwento ni Michael ang experience niya maging sa mga TED Talks sa iba't ibang bansa. Sa tingin niyo, nagsasabi ba ng totoo itong si Michael Townsend? Mukhang imposible kasing di malaman ng security ng mall ang lahat ng bakanting kwarto sa loob nito. May nakapagsabi sa isang thread sa Reddit na nakausap daw niya ang isang security guard tungkol sa nangyari. At ang sabi nito ay nakikitulog daw sila at nakikikain minsan sa secret condo ni Michael Townsend. At ang kapalit nito ay hindi pagsusumbong sa management. Ngunit yung dalawang bagong gwardiya na dumating ay hindi nakasabat ni Michael, kaya sila ang nagsumbong sa management ng mall. Ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo sa theory ito? Mag-comment lang ng mga opinion ninyo sa comment section sa baba. Ang may pinakamagandang comment ay papatirahin ko ng 1 linggo sa aking secret condo sa loob ng SM Mall of Asia. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang i-share sa iba. At syempre, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin. Kita-kita rin tayo sa TikTok at Mr. Good Vibes, sa isa ko pang YouTube channel, Mr. Good Vibes, at sa Facebook page natin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang sumaya ang buhay mo.